Naku, ating susubaybayan ng mga susunod na oras at yung mga kaganapan dito po sa ating gobyerno na kung saan ay may mga report na ang Malacanang daw ay naka-lockdown na at patuloy ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa Malacanang Complex at ayon sa report ay sarado na yung ibang mga gate at tanging yung sa may bandang nagtahan na lang nakabukas. At pero talagang mahigpit daw po no yung papasok at papalabas na mga sasakyan sa Malacanang Complex. At ito ay kasunod na rin ng yung pagbubunyag mismo ni dating Congressman Zaldico na kung saan ay kanyang direktang inaakusahan. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. na siya umanong utak o mastermind at siyang nag-utos sa kanya para po sa budget insertion. O yun ho, mga kababayan. So, panoorin ho natin yung bahayag naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi niya raw po dinidignify o ayaw niyang seryosohin itong mga naunang aligasyon ni dating Congressman Zaldico na kung saan ay siya itinuturong nagsingit ng 100 billion pesos sa BICAM, sa budget. Panoorin po natin at talagang kita niyo naman itsura ni Marcos Jr. parang hapis na hapis ho. At tignan nyo ang itsura. Panoorin natin itong ambush interview. Sir, good afternoon. Mr. President, sir, comment po on Zaldico's accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Can we talk about the security? Yan po ang pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. at kung saan ay wala talagang ayaw niya raw ho. Pangisingisi at patawa-tawa. Parang ito rin ho yung kanyang itsura nung siya po in-interview. Tandaan nyo sa Australia. At parang sinitaho siya ng anchor. Ba't ka natatawa? Yung issue dito, yung corruption. Yung sinasabing di umano ninakaw ng pamilya Marcos. So, yan po, no? At abangan ho natin yung mga kaganapan. May mga report na naka-lockdown. Ngayong araw na ito ay nagsimula na po ito hong peace rally ng Iglesia ni Cristo. Pero dito ay ipanunod ko muli sa inyo, mga kababayan. Ito ho isang tagpo na kung saan ay kinausap ni nooy Congressman at Chairman ng Appropriations Committee ni Zaldico, yung sundalo na kung saan ay kanyang ipinagmamalaki na naisingit na yung 8 billion pesos para sa subsistence allowance, yung 300 pesos per day, 350 pesos per day sa mga sundalo. So 8 billion ho yan, naisingit ho. So lumilitaw ho mga kababayan na talagang gawain na po ng Marcos Jr. administration na magsingit ng budget sa BICAM. Ito, panoorin nyo ho mismo at may kausap po itong si Zaldico at naka-video na kung saan ay kanyang sinasabi o naaprobahan na yung o naisingit na yung 8 billion pesos, yung para sa 350 pesos a day, yung subsistence allowance ng mga sundalo. At yan ay mismo ay dahil na rin sa basbas ni Pangulong Marcos Jr. at House Speaker, House Speaker Martin Romualdez. Panoorin nyo ito at para magpagtutugmay lang ho natin itong kwento ito. Ito na po si Congressman Zaldico. Kanina, just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week, no, sa Misibis. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speakers, instruction by the president. Maganda yan na
malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Yes, Friday? sir. Oh, December 13. Yes, sir. Doon din ang formal natin. Oh. Opo, sir, sa evening na siguro, Evening. Kung dadating si speaker, si speaker kami ulit na dalawa, so we'll inform you on that. So hopefully ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon para yung 7.5 na nare-receive ng CAPCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So please, okay na inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap niya sa Miss and we announced it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM will thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and na then the President will approve the budget more or less December 20. So once approved yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po sila. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solcom, sir. Yan po ang pahayag ni Congressman Zaldico na kung saan meron po siyang kausap taga Southern Luzon command ng AFP at kanyang ibinabalita na ayos na naisingit na yung 8 billion pesos dahil na rin yan sa basbas ni Pangulong Marcos at gayon din ni Speaker Martin Romualdez at nakatakda ng aprubahan ng Pangulo yung pambansang budget noon. So yun ho, lumilitaw lang ho, pinagdudugtong-dugtong lang ho natin mga kababayan na talagang kasi ang may binabagit ho rito yung ilang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos Jr. at yung iba ho yung mga grupong Dilawan o Pinklawan na kung saan ay sinasabi niya maging itong si Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya ay hindi na kinakailangan na magsingit sa budget o sa BICAM itong si Pangulong Marcos dahil sa pwede na rin po sa yung NEP. Pero iba po ho, may NEP na ho yun Tapos, alam niyo kasi kapag isinama mo sa National Expenditure Program, matik yan, bubusisiin po yan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Talagang hihimayin ng gusto at saan ba gagamitin ito, mas marami, proseso mahaba at maraming makakaalam. Pag sa BICAM ho, mga kababayan, ay tapos na yung dalawang yung sa House version at Senate version, tapos BICAM na, doon na isisingit na at wala nang hindi na ho yung nabubusisi, parang 4 na tao na lang ho nag-uusap-usap doon Dalawa ho sa House at dalawa sa Senate. So pag sinabi yan, okay na kay Presidente, okay na. So hindi na mabubusisi. Yun po ang kaibahan. Kaya tayo iba, ang sinasabi, itong si Professor Cielo Magno, bakit sa NEP hindi na lang doon nilagay? Meron na sila nilagay, kaso sobra masyadong halata. At ang pinakamatindi rito kasi pag BICAM may pinasingit ang Pangulo, siyempre kung sakaling magkabistuhan ay pwedeng itanggi ng Pangulo. Ay hindi, wala akong alam diyan. Sila Zaldico lang yan ang gumawa niyan. So yung mga ganun ho, mga kababayan. Kaya madalas yung, di ba, yung mga politiko rin ho, may tatanggap po sila ng pera sa sinasabing kickback. Ang ginagawa niya, kaya may mga tawag na bagman Ikaw na kumuha, diyan na ibibigay. Tapos, kapag nagkabistuhan, sabihin, hindi ako direktang tumanggap niyan. So, makakaalpaso sila sa batas. So, di ba, hindi mo sila mahatulang guilty kasi alam niyo naman, sa ating proseso ng batas, beyond reasonable doubt. So, walang kaduda-duda na nagkasala ka. Ano ibig sabihin nun? Na ikaw mismo, tinanggap mo ang suhol mula sa isang opisyal, contractor o anuman, pero kung wala, sa ibang tao, ipinadaan,
wala po yun. So, nakalulusot. Kita nyo naman ho, man nangyayari sa atin, di ba? Yung mga sa PDAP scam, etc. At marami po ang mga naabsuelto ng mga politiko dahil yan sa isyong yan, di po ba? Okay.